Yun. Linaw, di ba mga Andre? Ano yan? Nag-invest tayo dyan mga Andre. Nag-invest tayo sa camera. Kasi nga, paano ba? Siyempre, content creator tayo, di ba? Mas maganda, mas malinaw yung video. Yung video nga mga Andre, kalahati lang yun ng ano eh, ng content eh, content creating eh, kasi importante rin yung ano, di ba? Yung maganda yung audio, para kung sakali upload mo rin dun sa, saan ba yun? Yung sa papakinggan mo lang mga Andre, no? Hindi mo pinapanood. Audible ba yun? Podcast, tama ba? But anyway, yun, thank you sa inyo mga Deno. Thank you sa mga comment nyo, sa engagement na ginagawa nyo sa bawat video natin. At huwag nyo po kalimutan mag-like mga Deno. At sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang ginagawa nyo? Unsubscribe na. Subscribe na kayo mga Deno. Uy, ngayon ko lang nasabi yan ha. Ano ba? Ano bang topic natin mga Deno? Ganito no, may nabasa kasi akong comment mga Deno kung saan parang ano, hindi ko naman, I'm not taking it against dun sa nag-comment mga Dreno. Actually, kaibigan ko yung nag-comment. Kumbaga, ano yan, isuki natin mga Dreno. Gusto ko lang ikwento yung mga pinagdaanan ko sa buhay na kung saan kaya ako nandito ngayon. 'Di ba? Gaya nga ng sabi ko mga Dreno, kumbaga, yung hindi ko akalain na yung mga simpleng bagay na natutunan ko dati ay magagamit ko ngayon na kung saan pinagkakakitaan ko, 'di ba? Dati pumasok ako ng construction, tapos nahilig ako sa pagkakalikot ng mga kung ano-ano. Kaya ngayon nagagamit ko siya sa part-time ko, mga Andre, no? At parang alam niyo ba pelikula na ano, yung English yun eh. Actually, ang bida doon Indiano. Ano bang pelikula yon? Yung something na may kinalaman sa millionaire mga Dre, no? Na kung saan ang huling tanong sa kanya is tungkol yata sa baril yon. Bali ang tema ng ano na yon mga Dre, ng pelikula is kada tanong sa kanya is nare-relate niya sa pinagdaanan niya sa buhay niya. Kaya I think nakuha niya yung final question, kaya nakuha niya yung $1 million. So sabi ko okay parang ganito rin ako panis. 'Di ba? I mean, yung pinagdadaanan mo mga Dre, no, hindi mo iisipin na magagamit mo 'yun in later time eh, na kung saan mas magiging advantageous sa iyo. 'Di ba? Naalala ko dati nung nasa Saudi ako mga Dre, no, tiniisip ko nang mag-resign sa Saudi. Tumitingin ako pa New Zealand. Ang daming kumbaga ang daming kailangan karpintero. Tapos sabi ko, pati ko naisip tong di ba? Sana kung alam ko lang na kakailanganin nila ng ganito karaming karpintero sa New Zealand, kung saan daan-daan yung kailangan nilang mga Pilipino na i-hire para lang dalhin sa New Zealand para gumawa ng bahay, magmartilyo, di ba? Kaya ko sana ako, kumbaga ito sana yung dito ako nag-focus eh, 'di ba? Alam niyo naman sa Pilipinas mga Dre, pag sinabing construction worker ka, medyo tagilid ang tingin sa inyo, no? Hindi banlag, kundi mababa yung tingin mga Dre, no? Hindi sa banlag. Tsaka miski yung mga karpintero, 'di ba? Parang karpintero, tatay mo, yung mga ganun, no? Sabi ko nga, kung alam ko lang talaga na yung karpintero is magiging ganun ka in demand sa mayayamang bansa, 'di ba? Sana nag-stay ako kay Airpat dati kasi karpintero Airpat ko mga Andre, no. Magaling na karpintero. Di sana di magaling ako magkarpintero, 'di ba? So, anong point ko? Yung hindi mo pwedeng i-judge mga Andre, no, yung yung present, yung current situation ng isang tao. Parang tama ba? Kasi hindi mo alam kung saan siya papunta eh. 'Di ba? Maaaring kung titingnan mo ngayon, napaka worthless, sayang araw, sayang oras, sayang panahon, 'di ba? Dapat na-invest mo pa yung panahon mo sa mas magandang bagay na kung saan mas lalago yung mas gaganda yung ano bang tawag dito, social status mo or financial status mo sa buhay. Pero hindi eh. 'Di ba? Kumbaga time will tell, 'di ba? Only time will tell kung saan tayo papunta mga Andre, no? Sa maraming pagkakataon, base
sa aking sariling karanasan, mga Dre, no, na kumbaga, oo, minsan maano ka kumbaga madadapa ka di ba? Pero pag bumangon ka, mga Dre, no, at itinuloy mo yung ginagawa mo, may pupuntahan ka di ba? Kumbaga, kailangan mo lang talaga ng panahon, ng sapat na panahon. Gawin mo yung isang bagay kung saan ka magaling. Kailangan mo lang ng sapat na panahon, mga Dre, no, at walang ibang pupuntahan yan. Kung hindi, magbe-benefit ka. Doon at doon papunta yun, mga Dre, no. Parang ganito, content creation, di ba? Ilang buwan ako gumagawa ng content, mga Dre, no? 10 buwan gawa ng content. Wala akong napapala kay YouTube. Nakakakuha ko ng views, nakakakuha ko ng paisa-isang subscriber. 10 buwan, mga Dre, ha. Kumbaga, ang ano mo lang, paano ba ang hinahawakan mo lang, isang araw, 'di ba? Kumbaga magki-click at yun nga, no, true enough, mga Dre, no, na 'di ba, sapat na panahon lang yung kailangan nang sa ganon magbunga yung pagsisikap mo. At natutunan ko rin, mga Dre, no, na kumbaga kung ano man yung ginagawa ng kapwa natin, 'di ba, ng kapwa ko, ang hirap mag-judge, mga Dre, no? Base lang sa ginagawa nila ngayon, kung ano yung magiging future nila, wala tayong idea 'di ba? Yun ang totoo Hindi porket tingin natin walang kwenta o nagsasayang tayo ng oras sa ngayon, it doesn't mean na sa later time is magiging pariwara yung buhay natin, 'di ba? Ewan, 'di ba? Parang di ba? Siguro sa bagay matandaan rin pala ako, mga Dre, no? At sabi nga nila, wisdom, 'di ba? As you age, you gain more wisdom. Siguro sa dami ng bagay na nasaksihan mo na sa paligid, kaya 'yun, natututo ka, 'di ba? Alin lang sa dalawa, mga Dre, no? Matuto ka o gayahin mo sila, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun Hindi rin naman okay na kung ano man yung buhay natin ngayon is sabihin natin sa iba na ganito yung gawin mo para maging katulad ko rin yung buhay mo. Hindi rin uubrang ganun, mga Dre, no? Kasi kanya-kanya naman tayo ng gusto sa buhay Kaya nga kumbaga walang silbi na makinig ka sa payo ng tao na yung buhay niya hindi yun yung pangarap mong buhay, 'di ba? Kumbaga maaaring maganda yung sitwasyon nila sa buhay, pero iba yung gusto mo 'di ba? Ako, sabi ko nga, mga Dre, no, hindi ko kailangan ng yaman sa mundo para maging masaya Ang kagandahan lang sa ewan ko, mga Dre, no, para sa akin, paano ba, hindi ko kasi nakikita na may kulang sa buhay ko, mga Dre, no. Dati napakasimple ng pangarap ko. Okay, I think bata pa ako noon, sabi ko nga, kailangan ko lang maliit na bahay, 'di ba? Yung may silong sana. Ewan ko, gusto ko yata mag-alaga ng manok, mga Dre, no. Pagkatapos, kung meron mang hindi mawawala sa loob ng bahay, yun sana ay rep. Kasi nga, lagi kaming bumibili ng yelo, wala kaming rep. So kung may rep kami, somehow, para sa akin, maalwa na yung buhay ko noon, mga Dre, no? Ganun lang kasimple yung pangarap ko. At habang lumalaki ako, hindi ko talaga nakita, mga Dre, no, na may kulang sa buhay ko. Okay? Hindi ako naghahangad ng kung ano pa man. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko matandaan, mga Dre, no, kung nung elementary ako, nagsasapatos ba ako? Parang wala akong sapatos nung elementary, no? Hindi ko lang matandaan kung anong suot ko nung gumraduate ako ng grade 5. Nung grade 5 kasi ako, yun nga, mga Dre, no, may ribbon ako, may sabit ako, top 10 ako, no, panis. Di ba? Hindi ko lang matandaan kung ano yung suot ko nung pang sa paa. Yun, habang lumalaki ako, wala na, kumbaga kontento ako, masaya ako, mga Dre, no? Kaya siguro hanggang ngayon nadala ko na para sa akin wala namang kulang sa buhay ko 'di ba? Siguro may dumaan na stage sa akin na kung saan yung kaputuan ng Facebook, mga Dre, no? Yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo is panay ang post ng magandang bahay, pasyal-pasyal, yung ganon. Tapos doon unti-unting sana ako rin, parang ganon, no, mga Dre, no? So ang nangyari ngayon,
kumbaga sinusukat mo yung buhay mo base doon sa pinupost ng iba, mga dre, no? Tapos sabi ko, gusto ko nang burahin tong Facebook. 'Di ba? Hindi maganda to sa ano, hindi maganda sa isip, mga dre, no? Hindi maganda sa isip kasi nga parang somehow hindi ka nagiging fair para sa sarili mo eh. Kaya mula noon, mga dre, no, that was ano yun, nung nasa Saudi ako niyan, mga dre, no. Kumbaga nilimitahan ko na yung hindi na ako masyadong nagpo-post sa Facebook. Kung yung mga tao pong naka-add sa Facebook ko, napakabihira pong mag-post ako na makita nila nagpo-post ako sa Facebook, mga dre, no. I mean, kaya ako may Facebook dahil lang ano eh, diyan nagme-message si Ermat, diyan kami nag-uusap. Yun yung number one reason ko kung ba't may Facebook ako. Pagkatapos ano pa ba yun? Oo, di ba? Parang later on, ma-realize mo na yung mga pinupost ng tao is hindi naman kasing totoo ng nakikita mo. Di ba? Parang nakangiti sila pero masakit yung ulo nila kasi kailangan magbayad ng malaking utang dahil sa bakasyon, o di ba? O kaya yung nauuso, mga dre, no, na thankful and blessed, di ba? Tapos kakantsawan, di ba? Di ka nga nagbayad ng utang eh. Yung mga ganon, mga dre, no. So ayun, nagpapasalamat ako sa kasimplehan ng buhay o ng isip na meron ako, na kahit maraming bagay na nawala habang lumalaki ako, hindi ko talaga nakita yon, mga dre, no. Imagine, kailan ko lang na-realize na parang gusto ko nung mga bagay na wala ako, yung damit, yung pantalon, yung ganyan, mga dre, no. Ano na ako, nagtatrabaho na ako noon. Kumbaga na-expose na ako sa public, mga dre, no. Diyan na ako nung nag-janitor ako sa Magnolia, diyan nagsimula, mga dre, no, na may konting pera ako. Uy, gusto ko bumili ng damit kasi nga, alam mo, yung mga kasama mo sa trabaho, may magagandang suot. Tapos ikaw ewan, mga dre, no, dati umaatin ako sa Dibu. Nabanggit ko, no, combat shoes yung suot ko. Hindi naman halata di ba? Akala mo balat din eh. Palaste ko. Hiniram ko pa yun, hiniram ko pa yung combat shoes na yun sa kaklase ko nung high school na kapitbahay namin kay kay si Dad, kay Leonardo ni R. Shoutout sa'yo, Masaya yung naging kabataan ko, mga dre, no. At kahit maraming kulang, hindi ko naisip talaga yun, no. So I think tinuturing kong yun blessing para sa akin, mga dre, no, na hindi ako naging mapaghanap. At hanggang ngayon, mga dre, no, parang yun nga sinasabi nyo, kung iisipin, marami pa rin akong wala sa buhay ko, mga dre, no, pero sa akin okay lang di ba? Parang as long as masaya ka, kontento ka, di ba? Hindi mo nakikitang may kulang sa'yo, so anong dapat mong ipag-alala, di ba? Ang pinakamahalaga sa lahat is para sa akin, mga dre, no, kalusugan. Lagi ko lang hinihiling, ang lagi kong pinagdadasal, isang bagay lang, mga dre, no, maging malakas yung pangangatawan namin, and that's more than enough, mga dre, no. Kasi once na malakas ka, okay na mga dre, no. Yun lang naman yung problema natin na talaga namang I think magpapaguho sa kung anumang katatagan meron tayo, mga dre, no. Pag nagkasakit tayo na kung saan medyo malubha, yun lang, maging malakas lang ako. Isa lang yun, mga dre, no. Yun lang ang laging pinapanalangin ko. At salamat sa Diyos. At eto, hanggang ngayon, mga dre, no, kahit paano malakas pa naman malakas pa naman tayo, mga dre, no. Ano pa ba? Okay, si Rain, mga dre, no. Yung kasama ko siya tuwing umaga, nag-aalmusal kami bago pumasok sa trabaho, o kaya kasama ko siya nagpa-part-time, nagtatrabaho. Alam niyo yung panahon na yun, mga dre, no. Yun kumbaga treasure para sa akin yun kasi ilang taon siya nung umalis ako, mga dre, no. Umalis ako, nag-Saudi ako, 10 years ako sa Saudi. Sa loob ng 10 years na yun, ilang buwan lang yung naging bakasyon ko. So most of the time na kailangan ako ng anak ko is wala ako. At
kumbaga ito yung time na kasama ko siya, natututo siya sa akin, at may panahon kaming magkwentuhan. Yun yung mga pagkakataon na hindi mababayaran ng pera, 'di ba? Hangad ko yung ikatatanggumpay ng anak ko sa larangan ng buhay, at susuportahan ko siya sa anumang paraan na kaya ko. Ini-encourage ko siya, 'di ba? Sinasabihan ko siya. But at the end of the day, mga Andre, no, hindi ko kumbaga lumaki ako, mga Andre, no, na hindi ako pinupush ng nanay ko sa kung anumang bagay na gusto niyang gawin. Sa pag-aaral, mga Andre, kumbaga makapasa lang ako, mga Andre, no. Masaya na ako ron eh. Ayokong isubsob yung magsunog ng kilay. Hindi ako ganun, mga Andre, no. So, I don't know. Ang hirap din eh, di ba? Kumbaga, basta para sa akin, gawin mo kung saan ka magiging masaya nang wala kang inagrabyadong tao, 'di ba? Maging mapagkumbaba ka, maging matulungin ka, kung may kakayanan ka. Gamitin mo yung pera para maging masaya ka at makasaya mo yung iba, 'di ba? Subukan mong maging blessing sa ibang tao kahit sa pinakamaliit na paraan, araw-araw kung pwede. Ganun ko lang tinitingnan yung buhay ko, ganun lang yung gusto kong mangyari. Kung may isang bagay man ako na gusto kong matutunan ng anak ko, yun yung humility, mga Dreno. Maging maunawain sa ibang tao, maging mapagkumbaba. Siguro para sa akin, yun ang masasabi kong naging successful ako bilang tatay, kung mangyari yun. Hindi ko baseline yung hangad kong syempre maging maganda yung buhay ng anak ko, pero iba, mga Dreno, ewan ko sa akin ugali, mga Dreno, na pera, magsumikap ka, mag-aral ka ng sapat, makukuha mo lahat eh, 'di ba? Pero yung pakikitungo mo sa kapwa, para sa akin, yun yung isang bagay na sobrang halaga, na siguro mas ma-amplify yung ugali mo na yun, o mas ma-amplify yung ugali mo na meron ka ngayon kung magkakaroon ka sa buhay, 'di ba? Kung tarantado ka ngayon, pag naging marami yung pera mo, mas malaking tarantado ka eh, 'di ba? Pero kung mabait ka, pag dumami yung pera mo, mas magiging mabait ka eh, 'di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon pera, mga Dreno, at para sa akin yun, yung peace of mind na sana makuha niya, 'di ba? Yung pakikipagkapwa-tao higit sa lahat, mga Dreno. Pera, kumbaga, sure, 'di ba? Kung magkakaroon ka, why not, 'di ba? Magsumikap ka, pero wag mong kalimutan yung mga taong nasa paligid mo, kasi lahat ng meron ka o magkakaroon, lahat ng ipagkakaroon mo, lahat ng bagay na magkakaroon tayo, wala namang halaga yan eh, kung wala yung mga tao sa paligid natin na pinapahalagahan natin, 'di ba? Yung pamilya natin. Yeah, sana nagtiyaga kayo, mga Dreno, makinig sa akin at umabot kayo sa part na to. Maraming salamat sa inyo, mga Dreno. Shoutout po sa inyo, at constructive criticism, mga Dreno, nako, talagang pasok na pasok sa atin yan. Maraming salamat po sa mga comment nyo, mga Dreno. Huwag po kayong mag-alala, kami po ay, kumbaga, syempre hangad din naming umasenso ang buhay namin. Yun nga lang, ang gusto namin ay mangyari yon sa paraan namin, mga Dreno. Ginagawa namin ang lahat nang sa ganon masustentuhan namin yung mga pangangailangan namin sa bawat aspeto ng buhay, at masaya naman kami, mga Dreno. Yun ang importante. At higit sa lahat, yun wala tayong inaagrabyadong tao. Kaya pag medyo kurap-kurap na lang tayo, mga Dreno. Yun, wag na lang pansinin yung yung mga siraulo, yung mga bitter sa buhay, no? Ayun ang mahirap pag pag marami kang hinahangad sa buhay at hindi mo nakukuha. Ang labas, no, mga Dreno, mabaong hininga na lumalabas sa pamamagitan ng pagta-type, di ba?
pamamagitan ng mga pagko-comment ng hindi maganda. Anyway, shoutout po. Thank you sa inyo mga dre, no? Kumbaga, gusto ko lang sabihin na kung ano man yung comment nyo, I'm not taking it personal, mga dre, no? Kumbaga, ano lang tayo, professional, panis. Magkakaibigan tayo mga dre, no? Maraming salamat po uli at sana wala akong na-offend sa mga solid na supporter natin, mga dre, no? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Babu. Kinakabahan ako mga dre. May natanggap akong ito, galing sa Quebec. Bakit ito na yung application nila Airmat. Shit, bigla akong kinabahan. Sana okay lang lahat. Ito na yung resulta mga dre ng application ko sa Quebec. Kinabahan ako mga dre, no? Ano pala to? Galing sa SAAQ. Shit. Kainis. SAAQ pala mga dre, no? May nakalagay ba? Oo nga. Nabasa ko lang Quebec mga dre, no? May nakalagay pala. SAAQ. Ayan, no? False alarm. Kala ko yung CSQ na mga dre, no, yung selection nila Airmat o kaya yung rejection. 'Di ba? Walas tek. Kasi nanghingi pala ako ng record kasi matatandaan yung mga dre, no, nung January nung naaksidente ako na ikina total nung sasakyan ko. Bali, hindi ako nakapasok noon sa loob ng isang buwan at may nakuha ko na benefit sa insurance ng Quebec mga dre, no, SAAQ. At yun, bali humingi ako sa kanila ng kopya kasi akala ko kakailanganin ko mga dre, no, para sa pagpapasa ko ng aking papel sa application nila Airmat para sa permanent resident dito sa Canada. Ang tawag dito ay income indemnity. Tama ba? Oo nga, income replacement indemnity. False alarm. Yahoo! We don't have to start the day yet.